nakita ko yan talaga, may panahon na maitim yan eh. Pero ito, buwan na pagbawal yung ano na yan, medyo nagigit talaga dito sa, ano, wala na, sa mga balatan, eh medyo nawala naman, nabawasan pa nga. Para sa tingin ko nga, hindi naman talagang ngayon eh, hindi mo na makakita. naman siya. Kaya lang talagang dito, parang ano pa rin, maitim pa rin siya, pero hindi kasi grabe nung mga nakaraan na, Ano may balatan. talagang doon, kita mo talaga, ano, pero sa ngayon kasi, iba ngayon ang, ano, iba ngayon ang sistema ngayon eh. Habang tayo tumatanda ang ano natin, kung kapaligiran natin eh, una na yung mga pabrika, maraming mga klase ng mga ano yung hinahalo sa mga materyales. Chemical, toxic chemical. Dati wala namang ganyan eh. Kaya hindi natin alam kung at masabihin natin mali ang tubig na, hindi natin alam kung tama. Kap, nabanggit niya nung araw may nahuhuli kayo ditong mga lamang dagat at napakalinaw pa ng tubig. Mga anong taon po yun? Kung di ako nagkakamali, basta yan eh, nung umano 1970 na yan, hanggang 1960, yan eh, bakit 1970? Eh, ano pa yan, talagang dito may tahong pa dito. Oo, tsaka alimango. Kasi yung mga swahing hipon. Tsaka ang tubig dito, buhangin talaga. Buhangin. Yun na sana nga eh. Kaya tila may kahirapan talaga ibalik yung kasi pwede pa, may pag-asa pa naman. pero kung talagang yan eh, gagawa ng paraan niya, yung takbo ng tubig dito eh, mapatatakbo talaga ng maayos patungo sa dagat. Eh siguro, gagalaw yung malalambot na dumi sa ilog eh, para tumulak pa punta dyan. Makakain naman ng mga isda rin siguro yan. Mga pagkain kasi ng isda yung ano yan. So kung titignan po pala natin yung problema eh, pagka inisip mo yung proseso, saka yung tatrabahuhin, para lang po mapag-usapan pala na, eh parang tatama rin na po tayo eh, no? Pero kung hindi naman po natin kasi uumpisahan, at hindi tayo makikilahok, eh palala po ang sitwasyon. Eh kayo po ba, kung sakasakali po at kailanganin po ang inyong mga suggestion, ang inyong pong tulong, para lang po sa mga bagay na ganyan, eh maasahan po ba ng tama eh? Kami dito talagang, ano kami, sino ba makikinabang na una, kami itong handito sa ano, yung barangay namin. Kami sa ikabubuti nitong ilog may kawayan tawag namin dito eh, na nakaano rin sa ilog Marilo yan, ano na yan. Magkakasuot kasi yan eh, magkaganon lang yan eh. Kaya, yan eh, una na nga, yung ilog Marilao, eh talaga yung galing sa itaas yan eh. Marahil yung mga talagang mga pagawaan, ang may kawayan naman eh, Valenzuela eh, may mga ano din. Pero sa ngayon, talagang medyo kami sa Valenzuela eh, talagang, yun masasabi ko talagang, sa ngayon talagang ang unang lusog natin talagang napaka-higpit talaga. Ano talaga yan. Yung kalinisan talagang number one sa kanya. Buti pa po si Mayor Gatchalian at nagkakaisip ng gano'n. Ano? So, ibig sabihin, may mga nasample na po siguro dito na kung kinakailangan ipasara, ipasara. Eh, yun na nga siguro, ano, talaga, meron na ho talagang gano'n, regulasyon po. Nakausap po namin yung isang congresswoman natin dito sa Bulacan. Sabi niya, nandito na lahat ng batas tungkol sa kailugan. Ang kulang na lang po daw po talaga, lagyan ng ngipin at talagang i-implement. Kasi, at saka ito eh, hindi naman tayo, may edad na tayo eh. Kailangan umusad pa rin yung mga kabataan natin, yung malili. Silang mahuli eh, na Kapitan sila na, ang, ano eh, paano na yung mga darating pa panahon na para naman sa mga kabataan. Kailangan eh, maging maayos naman din ang pamumuhay nila, yung kalusugan nila. Kap, ano po ang masasabi nyo? Kasi 2 months, 3 months ago, nagbigay na po ng closure order ang ating sekretaryo ng DENR na si Secretary Atienza, na isarado po ang lahat ng open dump site. Saan po kaya magtatapon ang ating Valenzuela o ating barangay? Saan po kaya magtatapon na yun? Nagbibigyan na po tayo ng closure order. Na ipasara na. Oo, lahat po ng open dump site eh. wala na po sinabi kung anong alternatibo. Ang mga hirap lang doon, yung mga hanap buhay naman. Oo. Palagay na yung pinagkakakitaan. Pero ang siguro, ang ano eh, ang isang ano dyan, yung talagang makita talagang ano eh, kamukha na paglalagay ng mga filter nga. Oo.
d'accord po ako doon sa paglalagay ng filter. Ito Malaman yung natin kung totohanan. sinong basura talagang bayan ang nagpo-produce ng basura. At the same time, isang lugar na lang yung linisan, hindi na yung kahabaan. Ito po bang barangay nyo, bukas po ba sa tinatawag na kautusan ni GMA na magkaroon po ng Materials Recovery Facility o yung MRF po na tinatawag? Yung pong lahat po ng basura, magkakaroon po tayo ng isang lugar dito para i-segregate ang ating mga basura at yung mga kailangang mapakinabangan pa kamukha po ng mga food waste, ang mga plastic, i-convert po sa ibang bagay. Bukas po ba ang inyong tanggapan? Ginagawa na namin dito yan. Meron na po ba kayo? Ang Valenzuela, si Mayor, yan ang talaga. Oo. Ano niya talaga. So napapakinabangan Kaya nyo yung basura. ilan na kaming at kami dito, ginawa na namin yan na kami, namimili kami na pinaparte-parte ng basura, binibili namin yung Mapapakinabangan. Mapapakinabangan, umiikot kami dito sa namin. Maganda naman po kung gano'n. Kasi una na nga, tinanong na nga sa amin kung dump site namin dito, kailangan alagaan na namin mapupuno na raw. Kaya kailangan magkaroon ng segregation na tinatawag pag hiwa-hiwalay ng basura. Kasi ito pag hindi raw namin ginawa, maagang mapapalayo yung aming papunan ng basura. Na ayaw din namin mangyari kasi pag nalayo, palatandaan din yun na ma-stack din yung mga basura sa amin dito. Na hindi agad sa biyahe pa lang ang layo na. Kaya talagang yan inano din ni Mayor talaga na sinikap ni Mayor na ayon po sa datos ang meron pong MRF 1,200, isa na po pala ang Valenzuela sa meron na MRF. Sa buong Pilipinas po yun, ilang libo po yung barangay natin. Kaya lang talaga yung yung pag-segregation na yan, may kahirapan talaga. Talagang kaya lang yung disiplina talaga. Dito yung mga yung mga estudyante natin dito, inaano din natin na na may nagtuturo sa kanila sa seminar na pag-iwa-iwalay ng basura. Kasi sa mga bata pa rin, mga baka po namin misinterpret nila po yung MRF sa segregation place. Ang trabaho po ng MRF ma-convert po sa kamukha po ng mga food waste natin. Pwede po natin gawin yung biodegradable feeds, saka fertilizer. Pwede po natin yung mga plastic po, pwede pong tunawin at gawin uli na mga banyera, tabo, ang ating pong mga hindi na, alam niyo po yung mga pampers ng bata, napkin ng mga babae, hindi po alam kung saan ilalagay yan. Sa segregation niyo po, pagka nakakuha po kayo ng napkin ng babae, pampers ng bata, ano po ginagawa? Hindi kasi ang dito, ang sa amin ginagawa namin dito, sa segregation, palagay yung mga bakal, kasto, kaya inaano namin, binibenta din namin para pakinabangan. Kami dito sa amin, kung ang namin dito problema talaga, na pag-usapan natin yung reduce and recycle po yung sinasabi. Kasi dito talagang pagdating sa basura, hindi naman basura nakikita nyo na pag umuwi kayo dito, yung mga water lily namin, yan ang talagang isang namin. Pero pinag-aaralan namin, ako